Napatayo siya sa gulat nang makitang kampanteng nakaupo sa sofa si Arman, hindi man lang ito nag-abalang magbukas ng ilaw sa sala. Hindi rin siya ginising ng katulong para ipaalam na dumating ito. 2 buwan rin itong nawala, at hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Arman, sa namaos niyang boses. Nagising kasi siya, dahil nakaramdam siya ng uhaw. Hello, magulo ang buhok nito, at mukhang pagod. Paano ka nakapasok? Tanong niya rito, matapos kumuha ng tubig sa ref, at sinalin sa baso ang laman ng pitchel. Muli rin niyang binalik sa ref. One of your maids opened the door for me outside. Ah, ganoon ba? Bakit hindi mo ako pinagising ha? I didn't wake you up. I know you were tired all day. Napagod nga ako. Nakatulog ako agad pagkalapat pa lang ng likod ko sa higaan. Kumain ka na ba? Gusto mo ba ipaghain na kita? Tanong niya dito. Anong mayroon dyan? Mayroon pa naman tirang ulam kanina, initin ko lang. Okay, tahimik lang siyang pinapanood nito, habang iniinit ang ulam sa microwave. Bakit hindi ka nagpasabi na darating, para nakapaghanda ako at ipagluluto kita ng masasarap na pagkain? You can cook for me tomorrow. Simpleng sagot sa kanya ni Arman. Napangiti naman siya ng lihim. Ibig sabihin matagal pa ito babalik ng Manila. Okay, mamalengke ako bukas. Ano ba ang gusto mo kainin? I heard the boneless bangus here is delicious. Napangiti naman siyang napatingin dito. Inalis niya na rin ang pinainit na ulam at nilapag sa mesa. Oo, masarap. Pero matinik ka. It's okay, if you're there to help me. Oo naman. Masarap rin yung fried itik at sugpo. Really? Wow, I like it. May kasiglahan sa boses na sagot nito. Heto na ang pagkain mo. Kumain ka na. Salamat, ikaw rin. Kumain na ako. Kakain na lang ako ng junk food. Habang kumain ka pa dyan. Sabi niya dito. Okay, pero huwag sobrang kumain yan. Makakasama sa health. Aniya. Oo naman. Nakangiting sagot niya kay Arman. Good. How are you here? Are there any problems? I've been busy for the past few months, simula nito. Alam niya iyon dahil hindi ito madalas tumawag, o kahit mag-text man lang. Hindi naman sa hinihintay niya ang mga tawag nito. Pero ang mga bata hinihintay ang tawag ni Arman. Nahiya rin naman siyang tawagan ng lalaki. Baka makadisturbo lang siya. Maayos lang naman. May maliit na problema, pero nasolusyonan naman kaagad. Oh, like what? Nagkaroon lang ng kunting problema sa supplier. Minsan dumobble ang supply at hindi nabibili. Pero okay na naayos ko kaagad. Do you want me to complain about them, and remove them from the list? Si Arman nga pala ang nagbibigay ng mga listahan ng mga supplier, na pagkukunan niya ng mga paninda niya, kung saan direct to the supplier na. Hindi na, sabi niya. Maliit na bagay lang iyon. Isa pa, humingi naman sila ng tawad. Kaya okay na sa kanya. Are you sure? Okay, I'm done eating. Rinig niyang sabi nito. Agad naman siyang kumilos para ligpitan ang pagkainan ni Arman. Oo, ako na dyan. Maupo ka na doon. Sabi niya at niligpit ang mga plato sa lababo. Ako na. Pamatong ang kamay nito sa kamay niya nang pigilan siya. Hindi ako na. Dapat pagsilbihan ko ang aking mister, para naman matuwa. Pabirong sabi niya rito. Napansin niya naman ang pagbaba taas ng Adam's apple nito. Oh, ganun ba? Napakamot naman ito sa ulo sa joke niya. Oo naman sa ginawa natin, para tayong mag-asawa nagbabahayan. Natatawang sabi niya rito. Do you want to ask me something? Just tell me. Nagkibit-balikat naman siya, habang tinuloy ang pagliligpit. Wala naman. Ano lang, hindi mo naman pwedeng gawin or sundin ang pakiusap ko, pero kasi. Nag-aalangang sabi niya. What? Kunot noong tumingin ito sa mukha niya. Pwede, kung nasa Manila katawagan mo naman sina Zek at Zion, kasi lagi kanila hinahanap sa akin, nakukulitan na ako. Ikaw naman kasi ini-spoil mo sila. Sabi niya dito. It's okay, sorry, busy lang sa work. Honey, hindi mo naman sinabi sa akin na pwede kang tawagan time to time. Ayaw ko kasi isipin mo sinamantala kita. Pinipilit nitong magsalita ng buong Tagalog, na bihira ritong gawin. Minsan nabubulol pa ito sa pagsasalita. Hindi naman sa time to time, pero kahit 2 beses sa isang linggo lang.
Okay, nagtatampo ba sila? Medyo. Pero pinaliwanag ko naman sa kanila kung bakit. Sambit niya. Nang matapos siyang magpunas sa mesa, hinuhugasan na niya ang mga plato sa lababo. Don't worry. Babawi na lang ako bukas sa kanila. Do you want my help? Agad naman siyang tumanggi. Hindi na kunti lang ito. Pahinga ka na dyan, alam ko pagod ka pa sa biyahe. Yeah, I'm from Italy. Then I went on a trip to Davao earlier and then, dumiretso na ako rito sa Pangasinan after the meeting. Pagod nitong boses. Mukhang pagod ka nga, sinabi mo pa. Hectic na ngayon, mayroon ng mga laptop at cellphone, pwede naman video call na ang usapan. Para hindi na pumunta pa sa meeting, lalo na kung malalayong lugar. Sabi niya rito. Yes, I know. But sometimes you also need to see the products in personal. At ang mga staffs baka naman kasi marami ng problemang nangyayari, tapos walang nagsabi. Malumanay nitong paliwanag sa kanya sa bagay naman. Ah, okay. Tama ka naman dyan. Tapos na siyang maghugas ng plato. Yeah honey. Ang sarap pakinggan sa tainga. Honey, para namang makatotohanan. Ganito ba talaga siya sa lahat ng mga babae sweet? Hey, bakit ganyan ang mukha mo? Takang tanong nito, nang mapansin ang pagsimangot niya. Ganyan ka ba sa lahat ng mga babae sweet? Hindi makatiis na tanong niya naman kay Arman. What? Salubong naman ang mga kilay nitong sabi. Kasi, tinatawag mo ako ng honey, 2 beses na Sabi niyang nakanguso. Just practicing para masanay. Dahilan nitong nakangisi. Wala siyang maisip sabihin. Gusto mo ba? Umangat ang isang kilay niya sa tanong nito. Ayaw ko nga. Agad niya naman tanggi sa lalaki. Why? Para namang natuwa ito sa naging reaksyon niya. Tinatanong pa ba iyon? Matulog na nga tayo. Sabi niya rito para lang maitago ang kaba sa puso niya. Ang cute kasi nito ngayon. Bakit pakiramdam niya nagpapa-cute ito sa kanya, at para naman kinikilig ang bituka niya sa ginawa ni Arman? Of course. Because, I want to know. May tuwa sa boses nito. Alangan naman sabihin kong oo, nagustuhan ko. Syempre, hindi. Hindi pa naman sira ulo ko, para pumatol sayo. Inis niya namang tinalikuran ito at papasok na sa kanyang silid. Pero sandali siyang napahinto nang may maalalang sabihin. Ikaw na magpatay ng mga ilaw. Sabi niya, bago pumasok ng tuluyan sa silid. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Nahiga siya agad sa malambot niyang kama. Pero hindi pa naman lumalalim ang paghinga niya. Ay naramdaman niya na ang paggalaw ng kama. Agad siyang humarap sa isip na may iba siyang kasama sa silid. Nang laki ang mga mata niya, nang makitang katabi niya sa higaan si Arman. Nakapikit ang mga mata nito. Ginising niya ito agad para lumipat sa ibang silid, pero hindi ito gumalaw. Tulog na agad. Gulat pa siya nang yamakap ito sa kanya, dahilan para makulong siya sa malalaking braso nito. Pinipilit niyang alisin, pero mas lalo pa nitong hinigpitan. Let's sleep. Sa antok na boses, hindi niya magawang kumilos. Ramdam niya kasi ang kapaguran nito. Nakikiliti pa siya sa mainit na hanging nagmula sa ilong nito. Pero in fairness ang bango ng makong. Kahit buong araw itong nasa labas. Gumalaw siya ng kunti upang maging comfortable siya sa paghiga. Ngunit, naramdaman niyang may ano na bagay na dumampi sa likod niya. Kinapa niya iyon at inalam ng malilikot niyang kamay. Napaawang ang bibig niya, nang malamang ano iyong nasa puwitan niya. Nag-iinit siya kaagad, ramdam kasi niya na, kahit hindi man nakikita ay Diyos mio Marimar. Linggo, araw ng walang pasok. Ibig sabihin day off nilang lahat sa trabaho. Kaya naman sila lang ng mga bata ang nasa bahay at si Arman. Kung titingnan para silang totoong pamilya, dahil magkasama-sama sa araw ng linggo. Masaya sina Zeke at Zion na kasama si Arman naliligo sa pool, ang ganda nilang pagmasdan. Tuwang-tuwa ang mga anak niya. Patawad mga anak kung hindi ko maipakilala sa inyo ang tunay niyo ama. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo ang totoo, na biktima ng pang-aabuso ang mommy. Mommy, tawag sa kanya ni Zeke nang makita siya. Merienda muna kayo, sabi niya. Wow cake, si Zeke. Nauna itong umupo sa mesa, at kumuha ng cake. Nagutom ka ba anak kaya hindi ka na sumali? Nakangiting tanong niya dito. Tumango lang ito, dahil may laman na ang bibig. Hindi makapagsalita. Zion at Arman.
Merienda muna kayo dito. Tawag niya sa dalawa, hindi pa rin napapagod sa paglalaro. Sa tingin niya naman pagod na si Arman, pero si Zion napaka-hyper na bata walang kapaguran. Yahi, merienda na. Agad naman tumakbo si Zion pagkarinig sa pagkain. Naiwan sa pool si Arman mag-isa. Nilapitan niya ito kaagad. Left me immediately, after makarinig ng pagkain. Napakamot ito sa ulo. Magmerienda ka na rin, nagutom na iyong mga bata kaya pinagpalit ka na nila sa pagkain. Nakita niya ang pagsimangot nito. Pero saglit lang ay namilog ang mga mata nito, nang may maisip gawin. Aren't you going to take a bath? Hindi eh. Why? It's nice to take a bath in the pool. Sige na, samahan mo muna ako dito maligo. Yaya sa kanya sa pool. Ayaw ko. Tanggi niya agad. Kita niya kasing naka-swim trunk lang ito, at pansin niya ang kinabukasan nito. Nakaramdam siya agad ng pag-iiba sa katawan. Bumantong hininga ito. Okay, just help me up. Kaagad niya naman ginawang tulungan ito makaahon sa tubig, pero hindi ganon ang nangyari. Ay, malakas niyang tili nang mahulog siya sa malamig na pool, at yakap ni Arman. Bakit mo ginawa iyon? Galit niyang sabi. Ang dalawa niyang mga kamay ay nasa dibdib ni Arman. First time niya lang ito mahawakan ng tigas pala. What? Patay mali siyang tanong nito sa kanya. Iyong paghila mo sa akin sa pool. Sa malamig niyang boses. Kahit malamig ang tubig, ramdam niya ang init na dumadaloy sa katawan niya. Naramdaman niya rin ang pagkiskas ng balat nito sa kanyang puson. I didn't pull you. I'm just heavy. You couldn't handle it, so you fell into the pool. It's okay, nasalo naman kita sa pagkahulog, kaya hindi masakit. Umangat ang isang kilay niya, dahil sa paghugot nito. Pahugot ka rin ano? Mataray niyang sabi. Pwede ba tanggalin mo itong pantikip mo? Gusto ko makita ang nasa loob na iyan. Gusto niyang magalit sa kabastusan nito pero hindi niya magawa. Para kasi itong may gay umang dala. Nadadala ang katawan niya sa bawat salita nito. Ano? Please. Sa maamong mukha. Pero, ito na ang nag-alis. Lantad ang magic inis niyang chest, at buong kaluluwa niya. Mabuti na lang bagong bra at underwear ang suot niya ngayon hindi luma. Mas nakakahiya kung luma na at butas pa. Beautiful, nagtaas baba ito ng Adam's apple, matapos makita ang katawan niya. First time niyang nakahubad sa harap ng lalaki. Thank you. Nahihiyang sabi niya dito. Bakit siya pumayag habaran? Sira na ang ulo niya. Is it okay if I kiss you? Napalunok siya ng laway. Nagtaasan ang balahibo niya sa punong tainga. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng halikan nito. Dito sa pool. Tanong niya na dapat hindi iyon ang sasabihin niya, pero iba ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Yes, pwede ba? Sa nakangiting mukha. Paano? Kinakabahan niyang tanong. I'll take care of it. Let me do it underwater, but don't move. Sabi nito. Tumango lang siya, hindi niya alam kung paano nito gawin sa ilalim ng tubig. Pero bahala na, excited ang pakiramdam niya. Okay, pero baka makita tayo ng mga bata. No, I heard they play PSP. They are no longer there at the table. Wala nga sila sa mesa nang tingnan ang mga ito. Wala na sa harapan niya si Arman. Naramdaman niya ang pag-alis ng ano niya. Napakagat siya sa labi, nang maramdaman ang mainit nitong bibig. Napasandal siya sa cemented, dahil sa panginginig ng katawan niya. Ganito pala ang pakiramdam ng hinahalikan, parang kumain ng kuhol, hindi titigilan hanggat hindi makuha ang laman, magaan sa pakiramdam. Lumabas sa bibig niya, sige pa rin ito sa ginagawa, at naramdaman niyang matatapos na siya, at iyon ang pinakamasaya sa pakiramdam, para siyang nawalan ng lakas. Are you alright? Tanong nito nang umahan sa ilalim ng tubig. Nakita niya pa ang nagmamantika nitong bibig. Pagod ako, sabi niya, iyon kaagad ang nararamdaman niya. I will carry you to your room. Kinuha nito ang towel sa dulo, at binalot sa katawan niya. Huwag na kaya ko naman. Iyon nga lang ginawa ko. Pagod ka na agad. What if it could be more than that? You will be more tired and unable to get up the next day. Malisyosong sabi nito sa kanya. Gusto niyang maasar sa lalaking ito, pero hindi niya magawa, lalo kasi itong gumugwapo sa paningin niya. Gusto mo higit pa roon ang gagawin natin. Kaagad naman itong tumungo na walang pag-alinlangan. Yes,
If you're willing. Napakamot ito sa kanyang ulo. Okay, pero yun lang ha. Sabi niya dito para malinaw ang lahat sa kanilang dalawa. Is that what you want? Right. Tanong niya sa babae. Hindi rin ito kaagad sumagot. Oo, para kapag sawa ka na sa akin, kahit anong oras pwede kang umalis. May kirot siyang naramdaman sa kasulok-sulokan niyang dibdib. Okay, but I won't leave you if you want to be with me. Seryosong sabi nito sa kanya. Paano kung hilingin ko sa'yo, sa akin ka na lang habang buhay? Kaya mo ba ibigay iyon? Hindi sumagot si Arman. Pinigilan naman ni Doris ang sariling manubig ang mga mata. Hindi kasi niya namamalayang nahuhulog na ang loob niya sa lalaki. Dahil sa mga kabaitan nitong pinapakita, napamahal na ito sa kanya, at lalo na ang mga anak niya. Hindi mo na kailangan sagutin ang tanong ko Arman. Sabi niya at tinalikuran na ito. Nang makapasok sa kanyang silid, binuhos niya agad ang luha. Ang sikip kasi sa dibdib. Kahit ang lapit nito sa kanya, kahit abot kamay niya na ito hindi pa rin maging kanya. Bakit pa siya nagtanong, alam naman niyang may asawa na ito. Naramdaman niyang pagbukas ng pinto, at kaagad niyang pinunasan ang namasa niyang pisngi. Lumapit ito sa kanya, at nakatayo sa likuran niya. Rinig niya ang paghinga nito ng malalim. Pinaharap siya nito, nang hawakan ang magkabila ang braso. Are you crying? Hindi siya tumingin dito. Wala, napuwing lang ako. Sabi niyang pilit pasiglahin ang boses. Say it. Why? Did I do something wrong? Agad siyang umiling dito. Hindi, wala kang kasalanan. Huwag mo na ito pansinin. Napuwing lang talaga ako. Pagsisinungaling niya at lumayo sa lalaki. I know why. My only answer to your question earlier is no. Because you don't know about my personality, Doris, I am still married to someone else. Lalo lang siyang nasaktan sa narinig. Okay, naintindihan ko naman Arman. Pero naawa ako sa mga bata. Oo, alam ko hindi mo sila kadugo, pero minahal ka na nila bilang tunay na ama. Tapos, isang araw mawawalan ka na sa buhay nila. Ako ang nasasaktan. Tinakpan nito ang bibig niya, gamit ang isang daliri. Don't say that. I will not disappear sa buhay nyo. That's a promise even if the world falls apart. Sincere nitong sagot sa kanya, kita niya iyon sa mga mata nito. Pangako kahit magkabalikan kayo ng wife mo. Parang batang tanong niya dito. Yes, that will never happen. For now, ganito lang muna ang setup natin. I want you to get to know each other.